Nakangiti ako halos gabi-gabi sa pagtitext namin ni Hector. Hindi ako mapakali habang naghihintay sa mga reply niya at lagi akong balisa pag matagal siyang mag-text. Oh, balik text-text sa ting. Nakangising sambit ni Craig ng isang gabi ay naabutan akong nilalamok sa duyan habang nititext si Hector. Huwag mo nga akong pakialaman, sabi ko sabay tago sa cellphone ko. Tumayo na rin ako upang iwan siya sa labas. Papasok na lang ako sa kwarto at magmumukmok. Ayoko nang mapag-usapan pa namin si Hector dahil lang sa nakita niyang pagtitext ko. Hector, ready ka na ba bukas? Ako, medyo. Ikaw ba? First game? Hector, iyap, i-cheer mo ako para manalo ako. Ngumisi ako habang niyayakap ang unan sa kama. Ako, hindi ako pwedeng mag-cheer sa mga agribusiness sector. Business ad ako. Susuotin ko bukas ang uniforme ng cheering squad ng business ad. Kaya hindi kita masusuportahan. Hector, ganon ba? Iditalo na kami bukas? Natawa ako sa smiley niyang sad face. Ako, hindi kayo matatalo. Magaling naman si Oliver at Harvey. Hindi siya agad nag-reply. Nabalisa tuloy ako. Kumabog ang puso ko sa kakahintay ng reply niya. Madalas ay mabilis siyang mag-reply. Wala naman kasi iyong trabaho sa bahay nila, lalo na paggabi. Sa umaga naman ay nasa rancho siya, pasakay-sakay daw ng kabayo. Kaya nagtaka ako nang umabot ng 15 minuto bago siya nagparamdam ulit at tumawag. Hello? Nanginginig kong sinagot ang tawag. Hindi siya umimik. Ito ang unang beses na tumawag siya sa akin. Patiks-tiks lang kami noong mga nakaraang araw. Kaya naman ay kinabahan na ako ng husto. Tumikim siya sa kabilang linya. Dinig ko ang bigat sa boses niyang mala-DJ sa radyo. Nagsisilos ako. Nagtindigan ng balahibo ko. Hindi lang dahil sa ganda ng boses niya, kundi pati na rin mismo sa laman ng sinabi niya. Ha? Pagmamaang-maangan ko. Bakit tagal mong nag-reply? Iwinala ko ang usapan dahil lubha akong kinabahan sa sinabi niya. Kasi nga, nagsisilos ako. Halos gumulong-gulong ako sa kama habang yakap-yakap ko ang unan. Mas mahigpit ko pa itong niyakap at hindi natanggal ang ngiti ko sa labi. Hello, Francisca? Narinig ko ang pag-aalala sa boses niya. Oo, Hector, you better be true. Napakamot ako sa ulo. Ba't ka naman nagsisilos? Kinagat ko ang labi ko nang sa ganon ay mapigilan ko ang sarili kong tumili. Nagagalingan ka ba kay Harvey? Anong meron sa kanya? At bakit masyado mo siyang pinagtutuunan ng pansin? Mas pugi naman ako doon. Ngumisi pa lalo ako. Hindi naman kasi ako naghahabol sa mga pugi. Gaya ng sabi ko, substance ang gusto ko. So ibig sabihin na habulin mo siya dahil gusto mo siya sa substance niya? Hello? May sinabi ba akong hahabulin ko siya? Binanggit ko lang naman ang pangalan niya at sinabing magaling din siya. Yung pandak na iyon, chiska, mas pogi at mas may substance pa ako doon. Ang hirap sa'yo ay ginugusto mo yung mga taong hindi ako. Hindi ko na napigilan ng pagtawa ko. Masama ba yun, Hector? 3 buwan pa lang tayong magkakilala, pero ang dami na agad naling sa'yo. Si Coco, si Mateo, si Harvey, si Paul. Ha? Anong Mateo at Paul? Tanong ko. Usap-usapan na nang hingi ka raw ng papel kay Paul at palagi daw kayong magkausap ni Mateo. Siyempre, mag-uusap kami ni Mateo kasi kagrupo kami, diba? At si Paul, nang hingi lang ako ng papel. For goodness sake. Dumadating sa akin ang mga balita, chiska. Ayan ka na naman. You're too bossy, Hector.
At silosa ka masyado. Wala naman akong ginagawang masama. Isa pa, pwedeng wag masyadong stalker. Pati paghingi ko ng papel kay Paul ay iniintriga mo. Umirap ako. Nanliligaw ka lang kaya? Ano ngayon? O ako pa yung nanliligaw, kaya ako muna ang tingnan mo. Hindi pwedeng maibang lalaki. Anya, paano kung maisa pa akong manligaw? Hindi rin ba pwede? You wanna chitchis ka? Mabilis niyang sinabi. Dinig na dinig ko ang tabang sa boses niya. Anong cheat? Hindi pa nga tayo. Okay lang dapat yon. Okay lang damihan ang manliligaw. Pero isa lang ang sasagutin ko. Ayoko. Anya, sira ulo to. Ganon talaga dapat. Tanggapin mo na. Tumawa ako. Ayoko, Chiska. Ayoko. Anya, mas lalaw akong natawa sa galit niyang boses. Para kang bata. Ganon talaga, Hector. Ilang taon ka na? I'm 18. Kaya natural na maraming ganyan. Ayoko. Nang sinabi kong akin ka, batas na iyon ng aligriya. Alam iyon ng lahat kaya walang manliligaw sa'yo. Habang nandito ako. Wala, Chiska. Iyon ang tatandaan mo. Ngumuso ako. Kaya naman kinabukasan ay energized ako masyado. Ngiti-ngiti ako habang isinusuot ang uniform ng squad. Kahapon, nagkaroon ng dress rehearsal pero ang education at vocational lang ang merong uniform. Excuse ng business ad ay hindi pa nare-release yung amin kahit na meron na kami para may element of surprise. Ang agribusiness naman ay hindi rin nagpakita ng uniforme sa parehong dahilan. Pagkadating ko ay nakita ko na ang mga business ad tigers na nagwa-warm up sa mataong covered court. Tama ang hinala ko. Kami lang talaga ang may paldang uniforme sa babae. Kahit ang agribase ay nakaparang leggings at sleeveless na may arm warmer na kulay green. Ang education naman ay may kulay royal blue na shorts at sleeveless top. May mga guhit pa sa mukha nilang phoenix. Ang vocational ay may kulay dilaw na python. Kaming mga taga-business ad ang may pulang sleeveless top na halos hibin at may paldang kita ang buong hita. Ganda ng legs mo, Chiska. Sabi ni Jubel. Inirapan ko siya. Hindi ka ba nasanay sa maroon nating pencil cut na uniforme? Tumawa ako. Umiling siya. Iba ito eh. Sobrang iksi kaya. Grabe. Walang taba. Anya, nagmamodel ka ba sa Maynila? Bigla ang tanong ni Marie. Oo. Medyo naasiwa ako sa tanong niya. Paano ba naman kasi? May naaalala ako tuwing binabanggit ang pagmomodelo ko. Si Clark na naging daan sa tuluyan kong pagmomodelo sa Maynila. Ang photographer kong boyfriend na unang nakadiscovery sa akin. Noon pa man ay may mga offer na. Pero nang nag-exhibit siya na puro ako lang, ay sobra-sobrang grasya ang nakuha ko. Nagkaroon pa ako ng break sa isang magazine nang hindi dumadaan sa isang agency. Pangit nyo, Tigers! Sabay-sabay na sigaw ng mga nakakulay green na taga-agribusiness. Hinayaan namin silang apihin kami, kahit na hindi naman namin maawat ang bungangirang si Jubel sa kakapatol sa kanilang pangungutya. Kayo mga pangit, mga marurumi, chi! Sigaw niya. Pikon din naman ako. Lalo na pag pinipersonal ako ni na Abby at Cathy. Pero nagpipigil ako dahil baka masugod ko sila pag hinayaan ko ang sarili kong mawala ang kontrol. Humiyaw pa ang mga tao nang nakita kong pumasok ang mga players. Unang pumasok ang mga soccer players na pare-parehong kayumanggi at mga ultra mega hot. Hindi ko maiwasang tingnan ang mga lalaking iniidolo ng halos buong Alegria Community College. Kitang-kita ko si Coco na pakaway-kaway at mukhang enjoy na enjoy sa tinatamasang fame. Ilang sandali ay kitang-kita ko na ang mga gym bag na
nakasabit sa balikat ng mga lalaking naka-jersey. Pumasok ang mga taga-ibang kurso bago ang business ad na matatangkad at medyo may kapayatan halos lahat ng flyers. Go! Fight to win! Business ad! Sigaw namin. Agad akong nagka-adrenaline rush nang nagbuo ang education at ang vocational sa amin. Maging sila ay nadadala sa competition. Go! Tapos sabay-sabay na pumalakpak ang team ni Nakate. Go! Agribase! Fight fight agribase! Hiyaw nila nang biglaan kong nakita ang mga flash ng camera habang pumapasok ang mga taga-agribusiness. Huling pumasok si Hector na medyo magulo ang buhok. Para bang kagagaling niya lang na rape. Ngiti-ngiti siya at diretso ang tingin. Ngumuso ako. Ano kayang ginawa nito kanina? At ganyan ang asal niya ngayon. Kainis. Pagsilos. Hector! Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kahit na nasa kabilang side sila ng covered court, ay umalingaw-ngaw ang boses ko. Napalingon siya. Napalingon sila. Mas lalo siyang umisi. Nilagay niya ang dalawang palad niya sa kanyang pisngi, saka sumigaw. Ano? Mahal mo na ba ako? Uminit ang pisngi ko at hindi ko nakinaya ang sinabi niya, kaya agad akong nagtago. Natahimik halos lahat. Maging ang mga kagrupo ko ay natahimik sa sigaw ni Hector. Pumikit ako at umupo sa isang gilid. Sobrang nakakahiya yun na. Oh my God! Kinikilig ako! Sabi ni Sarah habang nangingisay na tumabi sa akin. Kayo na ba? Oh my God! Oo, crush ko si Hector. Pero oh my God! Wala pa siyang nililigawan kahit kailan, Chiska. Ikaw pa lang. Mas lalong uminit ang pisngi ko. Panay tuloy ang tanong ng mga kagrupo ko sa status naming dalawa. Siyempre itinanggi ko iyon. Oo, nanliligaw siya. Pero hindi pa kami. Sus, pasyubis pa itong si Chiska. Sabihin mo na. Sabay irap ng ibang better kong kagrupo. Hindi pa nga eh. Di mo ba narinig? Sabi ni Jobil sa kanila. Lumipas din naman agad iyon. Lalo na nang dumating ang trainer namin at inannounce niyang kami ang huling presentor. Pagkatapos agad nito, ay first game di umano ng basketball at first game din ng soccer. Nag-init ulit kaming lahat sa excitement, lalo na nung nagsimula na ang program at ipinakilala na ang judges. Yung asawa ng gobernador, yung mayor, yung treasurer ata ng Alegria, isang medyo maedad ng lalaking may-ari ng malaking food corp dito, isang lalaking kilalang may malaking building sa sentro, at ang president namin mismo. Gumapang ang kaba nang tinawag ang unang presentor, ang mga taga-vocational. Ginulantang nila kami sa engranding props nila. 5 bisis ata silang nagpalit ng props habang kami ay 2 bisis lang. Sumunod ang education. Malinis ang saka nila. Wala masyadong inihahagi sa ere, pero mahirap ang mga steps at halos silang lahat ay nakaka-split. Sa pangatlo binalot ng malakas na hiyawan ng court. Iyon ay dahil ang agribusiness ang magpe-present. May smoke pa silang nalalaman sa intro nila. Nakakawindang. Oo, lalo na ang joint ikot sa ere ng 3 cheerleader kasama doon si Abby at Kate. Napasigaw ang lahat ng biglang muntik nang mahulog si Abby. Nakita ko pang tumayo si Coco sa kinauupuan niya. The last presenter will be the College of Business Administration. Let's give them a big hand. Mabilis na kumalabog ang puso ko nang tumakbo na kami patungong court at sinalubong na namin ang hiyaw ng mga schoolmates namin. I love you, Francisca Alde! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Hector sa audience na siyang mas lalong nagpakaba sa akin.